Hi, kumusta? Sana okay kayo? Sa video na to, pag-uusapan natin yung tinatawag na niche. So, ang niche, yun yung pinaka feature na main na umiikot sa iyong channel. So, ano ba yung magandang niche para sa darating na taon? Etong 2025. Kung magsisimula ka ba sa YouTube, gagawa ka ng sarili mong channel, ano ba yung magandang niche na gawin? I would advise English. Hindi ko ina-advise na mag-vlog, as in lifestyle vlog, kasi base sa mga sinesearch ko sa internet, sa YouTube, yung mga nagla-lifestyle vlog ay mababa yung pagtaas ng number of subscribers at yung views. Maliban na lang kung ikaw ay isang sikat ng artista, marami ka ng kakilala locally, isa kang sikat sa inyong local na, I mean, sa city, pwede, may dati ka ng FB, na sikat ka na sa FB, na mag-YouTube ka, pwede yon na mag-lifestyle. Pero kung magsisimula ka pa lang, as in talagang hindi ka kilala, hindi ko ina-advise yung niche na lifestyle. Yung, di ba yung ang lifestyle, yung pagkakagising mo, bibidyoan mo, ano yung ginagawa mo, nagtututbrush, naliligo. Yung mga ganun, yung dinodocument mo yung sarili mo araw-araw. Kasi mabagal yan. Kung gusto mo talagang pabilisin, hindi yung lifestyle yung niche na maganda. Pero pwede rin naman. I-document mo yung sarili mo. Pero mabagal yung ano niyan yung pagtaas para ma-reach mo yung requirement para ma-monetize ka sa YouTube channel. So, ano ba yung niche na maganda para sa mga nagsisimula? Although, yung paghanap ng niche ay very experimental. Experimental siya. Trial and error. Nakadepende sa kakayanan mo yung niche. For example, ano ba yung common na ginagawa mo araw-araw? Kung nagtatrabaho ka ba, halimbawa, nasa construction worker. Sample lang to. Isa kang construction worker, pwede mong i-document yung pagko-construct mo. Hindi yung buong araw mo. 'Di ba? Hindi, I mean yung lifestyle, hindi yung lifestyle mo. Kasi mas maganda yung part lang ng ginagawa mo sa construction. For example, ngayong araw ay magkakabit ka ng mga kabilya. Alam mo yung kabilya, yung mga metal, yung ganon. I-document mo 'yan, ilagay mo lang yung cellphone mo doon habang ginagawa mo 'yon. Okay. Habang ginagawa mo 'yon, wag ka lang magsalita. Okay na 'yon. Maglapatan mo na lang siya ng salita kapag mag-edit ka na. For example, mag-edit ka na, explain mo doon sa lapatan mo yung video na ginawa mo, lapatan mo ng narration. Ang tawag doon ay narration. Okay? So, nagna-narrate ka, pinapakita mo yung ginawa mo, tapos nagna-narrate ka. Yun ang maganda. For example, ano pa ba? For example, isa kang programmer. Pwede kang mag-document ng mga tips. Di ba? Pwede kang gumawa ng mga video ng tips. Ano ba yung mga bago mong alam sa programming? Pwede kang gumawa ng tutorial, which is yun yung sa channel ko. Yan yung mga ginagawa ko, tutorial, sa main channel ko. So, maraming option para sa paghanap ng niche. Depende sa'yo, sa skills. Paano kung, naisip ko lang paano kung tambay ka? Ano bang magandang niche kapag tambay ka? Wala kang ginagawa sa bahay, yun ang mahirap, Pero pwede pa rin naman yun. Imposibleng wala kang ginagawa. Lifestyle talaga ang ginagawa mo doon. Pero, kung medyo komedyante ka, halimbawa, patawa ka, kung kilala mo si
malupiton. Hindi ko alam kung tambay talaga siya, pero alam ko may trabaho yun dati. Komedyante siya, di ba? Pwede kang gumawa ng mga skits, magpatawa ka, gumawa ka ng mga joke na video, yun yung i-upload mo. Yung skills mo na hindi related sa trabaho, pwede din. Halimbawa, yan, isa kang magaling mag-joke. Sa pagtatambay mo, magaling ka bang magtimpla ng kape? Ikaw ba yung tipong nagkikwento sa mga kasamahan mo sa tambay? Pwede yun. Yun yung niche mo, yung pagpapa-comedy. Di ba? Pwede. As long as hindi ka pressured kung ano yung iisipin mo next na video. Kasi yun yung importante, baka kasi mag-overthink ka kung ano yung next na video na gagawin mo. So, yun yung mga niche na pwede nyong gawin. Yung sa araw-araw, yung common na ginagawa mo, pwede mong i-document, tapos i-narrate mo. Yun. Isa sa mga magandang niche yun. Yung skills na ginagawa mo, tapos gagawan mo siya ng narration. Okay. So, sa niche, okay na tayo dapat dyan. Pag-anuan mo na lang. Pag konting plano lang naman kung anong gagawin mo sa niche. Okay? Pero yun nga, trial and error yan. Kapag hindi nag-click yung isang niche, punta ka naman sa ibang niche. O, try mo naman yung ibang niche. Medyo may konting research din, pero nakakapagod mag-research kung anong maganda, no? Yung gagaya ka lang, hindi ko ina-advise yun. So, yung komportable kang gawin yun sa kada video mo, yun yung maganda. Okay, sana meron na kung nabigay na advice sa mga sa gustong magsimula sa YouTube.